Okay, we thank the Lord for this another opportunity of hearing the Word of God. Ah, pumasok na po ulit ang panibagong buwan ng taon. And we are excited for what the Lord is going to bring us this month of November. Anniversary month din po natin. Pakibati mo na yung katayo mo. Sabi mo, happy anniversary. Isipin niyo, 41 years na po ang ating iglesia and still the Lord has never failed us. So with our text this morning, ito po ay sa Psalm chapter 84, verse 1 to 7 lang. Pero lahatin na natin kasi ito ay 12 verses lang naman po. Okay? So let's read these verses. Psalm 84, verses 1 to 12. So gusto kong basahin natin sagutan. So please. Ayan. So ito po ay nakasulat naman dyan from the written by the sons of Korah. Okay, so I'll be reading. Mga brothers, basahin po natin yung odd numbers, so verses. Then sa sisters yung even numbers. Okay, but in verse 12, sabay-sabay po tayong babasa. Okay? So ready na po ba ang mga kalalakihan, ang mga brothers? Okay, let's read Psalm 84. Okay, 1 to go. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. Sisters? Oh, teka, magkaisa kayo. Isahin natin. Mga lalaki lang ba nagkakaisa? Okay, 1, 2, go. Verse 2, go. 3, even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God. 5, blessed are those whose strength is in you, who have 6, they go from strength to strength till each appears before God in Zion. Hear my prayer. Look upon our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Everybody, O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Let's pray. Lord, we thank you for this morning and another day to receive from you. Father God, i-bless niyo po ang mga salita mo sa aming puso. May we also able to identify ourselves, O God, through the words, O Lord, that you have given us this morning. Lord, satisfy us. And Lord, as we journey in this life, makita namin yung significance, even ng mga trials and testings that would lead us to you, and yung pag-gain ng strength, Lord, going through the valley, Panginoon, ay makikita at mararanasan namin.
Father, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Let me give you a brief background dito po sa Psalm chapter 84. Baka akala po ninyo ang sumulat ng mga awit ay si David lang. Hindi po. May mga ilang contributors po sa aklat na yan ng mga awit. Isulat nga rin po dyan si Moses, Sons of Korah, nandyan din yung mga sina Asaph, at majority, of course, ay sulat po o awit ni David. Pwede ba ako makahiram ng clicker? Para, sorry hindi na-prepare. Pero paki-click, sige. Psalm 84, sabi po ni Charles Spurgeon, tinatawag po yung Pearl of Psalms, parang hiyas ng mga awit. So, ibig sabihin, meron siyang natatanging ganda o katangian. Okay? Kung yun daw pong Psalm 23, yung 23rd ng Psalms, ano content nun? The Lord is my shepherd. Kung yun daw po yung most popular, at yung daw pong Psalm 103, ito yung most joyful na awit, At yung pong 119, ito daw po yung deeply experiential. At yung 51st o yung Psalm 51 ay yung plaintive or medyo yung most sad or yung saddest psalm. Ito daw pong Psalm 84 ay isa sa Psalms of peace. You can see and feel the peace within this psalm. And ito pong psalm na ito, ay likely, sabi diyan, reflects. Ayan, sige, thank you. Okay. Okay. A joyful journey. Bakit a joyful journey? Okay. Ito po kasing psalm na ito reflects, inilalarawan o masasalamin po dito yung kanilang karanasan, ng kanilang paglalakbay patungo sa Jerusalem to worship. Kayo po ba'y naglakbay papunta dito? Why this is a joyful journey? Kasi ganito po yan, kapag ka may mga major feasts, celebrations, ang Jerusalem po kasi yung sentro ng kanilang worship. At alam po natin, yung territory ng 12 tribes ay iba't iba. Pero yung place of worship where the temple was built, doon yung sentro ng kanilang celebration. So kapag ka may mga major feasts, and like Feast of Tabernacles, from their places, naglalakbay sila. And yung location po ng Jerusalem, bundok po yan eh. Kaya nga merong tinatawag na Song of Ascent. Umaakyat sila. At itong awit na ito ay sinasabi, na pagpapahayag ng kanilang karanasan while they were traveling, going up to Jerusalem. At doon, mamasdan nila ang presensya ng Panginoon. Kaya nga, mafe-feel mo, you can feel in each word, line by line of this psalm, yung yearning at saka yung thirstiness po nila sa presensya ng Panginoon. This is my prayer that every time na we are on our way going to this place to gather, ay meron ganitong excitement. Excited po ba yung mag-worship? Hello, are you excited to worship God? Napakahalaga po noon. At mare-reflect po dyan yung kanyang thirstiness. Yung kanyang pagkauhaw.
Kaya nga sabi niya, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, ang sabi niya, and even faint. Yung kanyang yearnings, na ilalagay na sa sitwasyon na halos mawala na siya ng ulirat sa pagkamis sa Panginoon. Di ba parang ikaw lang nung una kang nahiwalay sa mahal mo sa buhay na para bang sa sobrang pagkamis mo, parang nahihilo ka na. Ito po yung kalalagayan. At ang sabi niya, for the courts of the Lord, yearning for the courts of the Lord. My heart and my flesh, ang sabi niya, cry out for the living God. Kaya nga how lovely. Kaya nga, habang sila'y naglalakbay, patungo doon sa Jerusalem, merong ganitong you need to understand this, the emotions involved, you need to understand the kind of feelings, the essence, yung diwa, yung kaluluwa nitong awit nito, so that maintindihan din natin ano yung significance at relevance ito sa buhay natin. Ano nga yung kanilang tinatahak? Paglalakbay, ano yung kanilang destinasyon? Presensya ng Panginoon. That's why yung kanilang journey was so joyful kasi they are looking forward to see and experience God's presence there. And remember, yung kanilang binabagtas na daan, hindi po patag. Yung kanilang binabagtas na daan, papuntang mountain, that's why, mapapansin niyo rin po dyan, as our title says, yung Valley of Baca. Meron ding valleys. Okay? And by the way, gusto ko pong ipaalala sa inyo that this psalm, sinasabing isinulat ito, hindi nung panahon sila ay mariwasa, maginhawa. Ito po ay sinulat nung sons of Korah when they were what? Captives. Sila po ay bihag doon sa Babylon. Amen? Hello? Nung sila ay nasa Babylonia, isinulat ito nung hindi na nila nararanasan yung ganitong uri ng paglalakbay. Kasi nahahadlangan sila ng pagkabihag. Alam po natin yan, di ba? Pagkatapos natin ng MTM sa 2 Kings, okay, yung sumunod po doon kasi dinalang bihag na sila sa Babylonia at 70 years sila sa Babylonia, hindi nila nararanasan personally yung paglalakbay na ito patungo doon sa presensya ng Panginoon sa Jerusalem. Well, in fact, during this time, na sinulat ito sa Babylonian captivity, wasak na po yung templo. So everything na pumapasok at inilalabas sa awitin na ito ay yung kanyang pagkamis, yung kanyang pagkauhaw sa presensya ng Panginoon na hindi na niya maibabalik, na hindi na niya ulit mararanasan because at their present time, there was no temple at all. It was completely destroyed and devastated. So ito ay mga hinakit, ito ay pagpapahayag ng damdamin. That's why, kung papansin ninyo, nung sila po'y ibinalik na sa kanilang, nung sila'y pinalaya na mula sa pagkakabihag, what a joy! Kaya nga alam niyo, ang unang ginawa nila, when they went back from captivity, itinayo nila yung templo. Kaya lang, pagdating kay Haggai, ang sumbat naman ni Haggai, ni God, through Haggai, ang sabi niya, sinimulan nyo lang naman yung templo, hindi nyo tinapos. Paano ko kayo i-bless? But the point is, itong awit na ito isinulat nung sila po ay captive doon po sa Babylon. So, importante na makita natin ito. At sinasariwa sa isipan ng mga awit, yung mga ganitong karanasan, yung pilgrimage nung community of God, the people of God, coming from different directions, going up to the place where they will gather as a covenant community of God, worshiping and celebrating the presence of God. Okay. Sabi ko po ay joyful journey. Hindi na joyful yung, ayan. Ito yung tanong ko.
What makes a journey joyful? I-literal natin ngayon. Kung may pupuntahan ka, bakit nagiging joyful yung paglalakbay? Dahil first class yung sasakyan? Dahil kasama mo yung pamilya at kaibigan? Dahil yung bang daan ay hindi lubak-lubak at patag na patag yung daan? What makes your journey? Then ilapat mo sa buhay mo ngayon. Lahat po tayo naglalakbay. Amen po ba? Bakit ka nag-e-enjoy sa buhay mo ngayon? Bakit nagiging joyful ang bawat hakbang mo sa buhay na ito? Life could not promise us what? Laging safety, laging mabango yung paligid. Hindi may papangako ng mundo o ng buhay na laging patag ang ating paglalakbay. Kaya nga yun po yung question ko, why makes your journey joyful? Alam nyo, hindi sa lahat ng panahon, bata ka. Diba? Ako ay nakakaramdam na ng pagkagalit sa mga hagdan. Pero why makes your journey joyful? Or nag-enjoy pa ba kayo sa buhay? I believe lahat tayo nakaranas ng lubak, nakaranas tayo ng pighati, kalungkutan, or maybe right now you are going through that process. Yung journey ba ay joyful? Tingnan niyo po yung inawit nila, na isinulat dito, verse 5. That makes this journey joyful. Ang sabi diyan, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Saan nakaset yung kanilang heart? Pilgrimage. Pakibalik. Yan. Okay. Yung pilgrimage talks about destination. Amen. Ano yung destination nila? God's presence. Amen. Bakit ka nag-e-enjoy sa lakbayin ng buhay mo ngayon? Dahil hindi ka nasasaktan? Dahil hindi ka natatapilok? Dahil hindi ka nabibigo? O dahil alam mo kung saan ka patungo? Our journey becomes so exciting and challenging. And of course, joyful. Because alam natin saan tayo patungo. Patungo tayo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi sa Hebrews, we are just sojourners, manlalakbay dito sa mundo. No one is permanent. Lilipas tayong lahat. Everything in this world ay temporary. Hearts are set on pilgrimage. Kaya nga ang sabi ng mga awit, yon ang blessed life. Tanong mga sa katabi mo, saan ka ba papunta? Kung hindi ka papuntang langit, kung hindi ka papunta sa Panginoon, well, I don't think na pwede mong sabihin blessed or blessed ang buhay mo. At yun ang unang-una mo dapat tiyakin. Just imagine, yung kanilang paglalakbay, galing ka man sa pinakamalayong bahagi ng lupain ng Israel, nagiging joyful yon. Hindi dahil walang init ng araw, hindi dahil sa hindi sila napapagod, nagiging joyful yung kanyang travel because looking forward sila doon sa Jerusalem
na mararanasan nila sa templo yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ating landas, even right now, sa pagpunta natin dito sa church, dapat meron kang excitement because you know na kakatagpuhin ka ng Diyos. Amen. Hindi yung, si pastor na naman, habang magbensahin yan. Katagpuin ka ng Diyos mula sa kanyang salita. Amen po ba? Kapag alam mo yung destination mo, at yung destination na yun ay presensya ng Panginoon, pinagpala ka. Kasi hindi na ito tungkol sa nararanasan mo ngayon, kundi ito'y tungkol sa pupuntahan mo ngayon. That makes our journey joyful. Ngayon, may binanggit po diyang Valley of Baca. Ayan, nandiyan naman po sa verse. Blessed are those whose strength is, as they pass through the Valley of Baca. May corned beef. Bawal sa may gout, Kuya Ben. Sa paglalakbay, listen, sinasabi nung awit, meron silang dadaanan na Valley of Baca. Sa Tagalog, yung valley ay lambak or libis. At ito ay normally naandun sa kalaliman, kung mataas ang bundok, malalim ang valley. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi lahat ng paglalakbay naandun ka sa ibabaw. May mga pagkakataon, dadaan ka sa valley ng iyong buhay. Masasaktan ka, mau-offend ka, madidisappoint ka, magkakaroon ka ng sakit, may mga tragedies, may sickness. And remember this, sabi yan, as they pass through the Valley of Baca. Kaya sabi ko po, in our own personal journey, we all need to pass through the Valley of Baca. Pagpapunta po sila ng Jerusalem, bahagi ng kanilang paglalakbay, dumaan sa Valley of Baca. Ano sabi ng Psalm? Chapter 23. Ano sabi ni David? Patungkol sa valley. Yea, though I walk through valley of shadow of death. Ito yung sabi ni David, describing the valley. It is like a shadow of death. May mga pagkakataon na talagang pagpunta mo sa ganitong sitwasyon na para kang hinahabol na ng kamatayan. Marahil nag-50-50 ka na sa ospital, o pwedeng nagkaroon ka ng aksidente, o pwedeng na-bankrupt ka, or maybe lahat ng inipon mo nawala, or maybe nawalan ka ng trabaho, or pwedeng yung pangarap mo ay naglaho, nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng masasandalan, na para bagang yung sitwasyon na yon ay sitwasyon na you are under the darkness at yung shadow na na-encounter mo doon ay pawang kamatayan. You were abandoned by your people, you were abandoned by your loved ones, you are separated, you are alone sa mga ganitong sitwasyon. This is how David described pagdating sa valley. And here, may specific name, yung valley. Valley of Baca. Ano bang ibig sabihin nung Baca? Sa Hebrew, yung Baca meaning weeping or balsam trees. Okay, na sumisibol sa dry ground or dry places. So yung Baca, hindi pala cow. Yung Baca, hindi pala corned beef. Yung Baca, hindi pala bulalo. Sana nga gano'n na lang no? Lagi kami dito, mga kalalakihan.
Yung baka dito, pagtangis. Yung baka dito ay weeping. Ang sabi po. At ito ay inilalarawan din nung salitang baka is like a balsam tree na lumalago lamang, nagiging mayabong saan? So meaning to say, going through doon sa valley of baka ng ating buhay, you can still grow. Kahit ikaw ay nasasaktan, kahit ikaw ay nahihirapan, kahit hindi mo naiintindihan ng sitwasyon, that is your opportunity to grow. Amen. Namroblema ka na ba sa asawa? Aminin. Namroblema ka na ba sa anak? Namroblema ka na ba sa tuition fees? Namroblema ka na ba sa business, sa trabaho, sa co-workers? Namroblema ka na ba? Naramdaman mo ba yung sitwasyon na very dry, there's no joy, there's no life? Alam mo, kung ikaw ay balsam tree, lalago ka doon. Sabi mo sa katabi mo, balsam tree ka? Amen. Akala natin kapag ka dry ground, akala natin kapag ka yung sitwasyon ay punong-puno na ng pagluha, there was no opportunity for us to grow. So the valley of Baca can be read as valley of tears. Pagluha. Kailan ka huling lumuha? Kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling nanangis? Pagtangis to eh. Hindi lang to yung naluha ka lang, kundi ito yung pagtangis. Maybe because of loss of loved ones, or maybe threat sa ating kalusugan, or maybe relationship issues, economic condition. Dumadaan tayong lahat dyan. Pero ulitin ko, hindi importante, ang pinaka-importante, yung alam mo yung destination mo. At dadaan ka lang dyan. Amen po ba? This is also a place of brokenness. And the only source of our strength is our destination. Ano yan? Di ba, pagka may swimming, kahit traffic, di ba? Kahit pawisan, naranasan niya na yan. Kahit baku-baku yung, ang nasa isip mo, yung dagat, di ba? Yung white sand, di ba? Nawawala yun eh. Napapaltan ng excitement yung present condition mo. Ito po yung diwa ng awit. We pass through doon sa Baca of our life, valley of Baca. Pero what gives us, the strength? Facing all these challenges, yung destination natin, ang Panginoon. Amen po ba? He is our God. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay dumadaan sa Valley of Baca today, I pray that you may find strength in the Lord. Find strength in the Lord. Another thing, sa Valley of Baca, I don't know kung napansin niyo, akala ko ba yan ay dry ground, dry place? Pero bakit may place of spring? They make it a place of springs. Napansin niyo? Paano nangyari yun? How can be the Valley of Baca, weeping, dryness, turned into a place of springs? Akala ko ba tuyot na tuyot dyan? Bakit may bukal? Saan galing yung tubig? Nawasa? Galing po yan sa luha. Amen?
Ano sabi ni Reverend Ann, may mga pagkakataon, paiiyakin ka ng Panginoon para maging clear yung vision mo. Amen po ba? Minsan, kaya hindi clear ang spiritual vision mo kasi masyado ka ng proud. Masyado ka ng mataas. God has to break you. God has to break you. Kailangan mong lumuha. And going through those pains, magkakaroon ng springs. Life will be there. Amen. Alam niyo, nung ginagawa ko tong mensahe na to, actually, pina-finalize ko during TP. Napahiya ako doon sa ka-roommate ko eh. Pagpasok niya, pugtomat ako eh. Kasi pinaalala sa akin ng Panginoon yung mga luha na meron ako. Mga naranasan ko. Ang dami ko na rin palang pagluha. Ang dami na rin palang sakit ng kalooban. Na dumating ako sa punto, sabi ko, Lord, thank you. Kasi kung wala yung pagluha na yun, walang kalakasan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung may pagluha ka ngayon, pwedeng hindi mo naiintindihan yan. Pero eventually, you will understand. Sasabihin mo, Lord, salamat. Dahil sa pagkakataon ng buhay ko na ito, pinaluha mo ko. Naniwala ako katulad ko. Ganon din po kayo. May mga unspoken hurts. Hindi mo masabi sa asawa. Hindi mo masabi sa kapatidan o kaibigan. Tanging Panginoon lang sinasabihan mo. Naranasan nyo na yon? Na at tubili ka rin na i-share kasi baka i-condemn ka or pagtawanan ka. Kasi maybe something in my life na kaluha-luha. Meron ba ganun salita? Na sa'yo katawa-tawa. Tama. So, minsan, it holds us to open up yung ganung bagay. Pero I believe, lahat tayo dumadaan tayo sa Valley of Baca. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat dahil yung baka can turn into a place of springs. Alam niyo, pag kami springs, pag may bukal ng tubig, nandun ang buhay. Trees will grow, plants will grow, flowers will be there. There's life. Of course, this was a psalm, poetic. Hindi siya literal. Ito ay tungkol sa buhay na meron tayo na dumadanas ng kapigatian, dumadanas ng kalungkutan, maraming katanungan, hindi ka makaapuhap ng kasagutan, minsan hindi mo ma-release, basta-basta kanino man. Ang gagawin mo lang, lumuha. Kaya nga pagpasok nung yayayain ako mag-breakfast, Pastor, hindi na tinuloy. Naalala ko lang, sabi ko, Lord, ang dami ko na palang pagluha. Mula pa yata nung youth pastor ako may mga young people dito, pinaiyak ako Aminin. Matawa si Kakay. Hindi ka naman sinabing ikaw Maraming pagluha. Kayo man, review nyo yung sarili ninyo. Maaalala ninyo, tama po, Lord, may Valley of Baca in my life. And now, this is the time. Natingnan mo, Lord, paano mo ginawang place of springs yung aking Valley of Baca?
Psalm 84 verse 7. Mamamanga po kayo. And maintindihan natin, bakit sinabi po dyan, they go from strength to strength until each appears before God in Zion. Saan sila nagsimula? They began from strength and ends with hallelujah. At gusto ko ipaalala sa'yo, hindi mo strength yan. That is the strength that comes from God. Hindi ka nagsimula ng weak. Because the first step of your journey, kasama mo na ang Panginoong Hesus. At yung lakas na yun, sapat na to sustain you. And as you go through sa Valley of Baca, you will gain more strength. Kaya nga, from strength to strength, pagdating mo doon sa presensya ng Panginoon, hallelujah, you are stronger. From strength to strength. Kaya nga sabi nung mga awit, blessed. Because our hearts are set doon sa pilgrimage. Ano yung pilgrimage? Yung destination. Ano yung destination? The presence of God. Kaya nga, kung may pagluha ka ngayon, may disappointment ka ngayon, meron kang failures, frustrated ka ngayon, you are sick. You are hurt. You are in pain. Praise the Lord, kapatid. Because you will go from strength to strength. And as you pass through, saan? Doon sa Valley of Baca, your strength will be renewed. And you are stronger even more. Hallelujah. Tapigin yung balikat ng katayo mo. Malakas ka, kapatid. Walang dukso ng asar, ha? Malakas ka mga asar, hindi yun. Malakas ka, kapatid. Amen. Kasama natin ang Panginoon. They began from strength to strength. Blessed are those who dwell in your house, di ba? They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Kasi yun yung pilgrimage natin eh. That is our destiny. They will go from strength to strength. Kantayin nga natin, Pastor. Tayo tayong lahat. Amen. Tayo tayong lahat. This is where that song comes from. Are you in pain? Are you passing through Valley of Baca? I want to tell you, you are blessed because you know your destiny. Amen. Hallelujah. Pastor, please lead us. As we sing this, I pray na meron tayong conviction. Lord, I am blessed. I will go from strength to strength. And I am now appearing before you in your presence, stronger than ever before. Hallelujah. Sing. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Yes, Lord. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. Hallelujah. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Hallelujah. Come bless our land.
as we seek you and worship you. Hear our prayer. Hear our prayer. Oh Lord God Almighty, come bless our land as we seek you and worship you. This time, let the sisters Blessed are sing. those who dwell in your house. Sisters, They are ever praising you. hallelujah. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set Brothers, on our let's sing. God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our Everybody, we will go. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer. Yes, Lord. Oh Lord God Almighty, come bless our land as we seek you and worship you. Hear our prayer. Oh Lord God Almighty, come bless our land as we seek you and worship you. For you are holy. Amen. For you are holy. For you are holy, Lord. Yes, Lord, you are holy. Hey. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord. Hear our prayer. Oh Lord God Almighty, come bless our land as we seek you and worship you. Hear our prayer. Oh Lord God Almighty, come bless our land as we seek you and worship you. Hallelujah. Praise the Lord. We will go from strength to strength. Kasi alam natin yung destiny natin. Amen. You may be sit down right now. Konti na lang po to and we will be done in our message. This is the Valley of Baca, a place of brokenness. A place where we shed tears. Yes, natatakot tayo. No. Minsan, ang lakas ng dikta ng uncertainties. Sabi ko nga po, the more we know yung ating destiny,
the more we understand our pilgrimage, then our journey will be joyful. Amen? That's why in Psalm 73 verse 26, ang sabi diyan, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Amen. Huwag kang manangan sa sarili mo. Huwag ka ring umasa sa kapwa mo. Huwag ka rin masyadong dependent sa asawa at anak mo. Even the closest person in your life will fail you. Ikaw nga yung sarili mo, binibigo mo yung sarili mo eh. How much more yung other people na ipi-fail ka? Tama po ba? May mga kabiguan. May mga pagluha. But remember, katulad ng mga awit na ito, sabi niya, God is the strength of my heart. Parang aawit na naman tayo ah. Pang-offering na lang siguro. Ito po yung dapat natin tandaan as we pass through the valley of Baca. Number 1, season of difficulty and dryness. Ang valley of Baca, season lang yan. Amen po ba? Yan yung mga panahon na nahihirapan ka, you feel so dry, and yet the Lord, nagbigay na ng pangako eh. Mayroong strength dyan. You can still bloom. Gaganda ka pa rin dyan. Hindi ka papangit dyan. Amen? Hindi magiging hapak ang mukha mo, hindi ka aaskad. Because the strength of God, the grace of God, the sustenance of God is there. Amen. Minsan nakakalungkot lang eh, yung problema mo, alam na ng taong bayan eh. Paalam mo muna sa Panginoon. Amen. Yung mga disappointment mo, alam na ng meta. That's not right. Si Hezekiah, di ba? He was threatened. Pinadala yung sulat sa kanya ni King Sennacherib, the king of Assyria. Lahat yung panguuyam. At lahat yan pangmamaliit sa kanya. At sa Diyos at sa bayan na kanyang pinaglilingkuran. Anong ginawa niya? Yung sulat na yun, inilatag niya, he spread it out before God at nanangis siya sa Panginoon. Amen? A season of difficulty and dryness. Yan po yung Valley of Baca. Are you dry right now, feeling dry? The situation is difficult. God will sustain you. The Lord is there with you. Yan din po ay place ng transformation. Sa Valley of Baca, that is the place where God is transforming your heart. Kaya wag mong sayangin yung pagkakataon. Doon ka finifilter, doon ka ina-adjust ng Panginoon. Yung pagluha mo, doon mo nare-realize na you cannot do anything apart from God. That is the time na sinasabi mo, Lord, kailangan kita. Kailangan ko yung pag-aayos mo sa aking sarili. Kasi it begins with your heart. At yun yung concern ng Panginoon. Hindi yung para lumuha ka lang, kundi makita mo yung tunay na larawan at kalalagayan mo. This is where God has to strip you of everything at makita mo, Lord, yes, transform me. Diyan kumikilos. Kaya nga yung galing sa Valley of Baca, humble yon. Yung galing sa Baca o Valley of Baca, wala siyang pinapupurihan kundi Panginoon lang sa kanyang buhay. Hindi yung sarili niya, hindi yung katanyagan niya, hindi yung kakayahan niya. Ito yung time na nare-realize mo, ano ba yung mas
importante na iseset mo ng tama yung priorities mo. Valley of Baca. Next, yung Valley of Baca is a test of faith and perseverance. Passing through lang yan. Pwedeng kung yan ay karera, sa lap na yan, no, medyo mahirap yung pagbagtas ng landas. Medyo, siguro, bumabagal ka ng konti. O, kung ikaw ay siklista, pwedeng gusto mo nang bumaba, ibalibat yung bisikleta at ayoko na. Hindi yan yun. Ito yung pipilitin mo. Masakit sa paa, gugutom ka, sasaktan ka, pero hindi ka bibitaw. Kasi yun yung portion ng karera, ng journey, ng lap, na pwedeng, pero ulitin ko, the Lord will still sustain you with His strength. Kaya nga, inuna from strength to strength. Amen. Ito yung portion na, parang, yung gusto mo, hindi nangyayari. At kung ano yung ayaw mo, yun yung nasa landas mo. Pero you have no choice but to go through doon sa valley ng Baca. Because you know, Lord, this is the way you are transforming me. This is the way. Paano mo tinetest yung aking faith? Paano ako nagpe-persevere sa buhay na ito? Amen. Ito yung boxing, parang yung determination mo. Hindi mo na isasabit yung gloves mo. Hindi, lalaban ka pa din. Tuloy pa din. Ito yung sundalo na tinatamaan na ng bala, laban pa din. Kaya nga sabi nila, ang sundalo habang nasusugatan daw lalong tumatapang. Sa asawa lang takot talaga eh. Sa asawa na wala yung tapang. Yung nag-amen, byudo. Yung mga may asawa pa dito, hindi makapag-amen, no? Ito yung time na you will understand kanino ka talaga nakatayo, saan ka nakatindig. Amen. Number 4. Ito yung path, pinag-uusapan na natin ito, papunta sa presensya ng Panginoon. And that sustain us all. Kaya nga sa conclusion na tayo. Tandaan natin, mahalaga ang bawat bahagi ng landas natin sa buhay. Lahat yan. Wala kang itatapon. Parang chapsuy. Lahat yan masarap, lalo na pagsama-sama. Amen. Naalala ko yung nanay ko, pag nagsinigang yung kompletos ricados. Oh, may patane, may sigarilyas, may sitaw, may gabi. Sarap noon. Ngayon, kahit gustuhin mo na ang mahal ng gulay, no? Nilalagyan niya ng patani yung sinigang. Di ba yung patani parang butong Oh. Wala nang pambili. Kasi, pero yung sinigang may patani, di ba? Oo, meron. Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Sinigang na nanay ko to eh. Hindi, ang point ko lang, wala kang itatapon. Kapag ka ikaw ay nasa Valley of Baca, lahat o ng landas ng buhay mo, wala kang itatapon. Hindi mo pwedeng iwasan yung Valley of Baca. Kasi nakakadagdag sarap yon sa buhay. Amen? Kaya walang saulian ng asawa. Amen? Lahat po yan kasama. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang, patutunguhan o destinasyon ng ating paglalakbay. Next, we all need God's transforming work in our lives. That is the value of the Valley of Baca. Yun yung maganda doon sa Valley of Baca eh. Natatransform ka.
And we all need transforming work of God in our life. Amen ba? Palagi mo ba tapos na ang Panginoon sa iyo? Hindi. God has to polish you. God has to transform you. Parang ang buhay mo, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo, paayos ng paayos. Amen. Number 3, the true test of maturity happens in the valley of Baca. Yung tunay na pagsubok ng ating maturity, doon yan nangyayari sa valley of Baca. Diyan mo malalaman if you are maturing in the faith. Kaya nga, may mga sanggol, pag dumating sa valley of Baca, nagtatantrums. Di ba? Kasi bata pa. Pero diyan mo makikita, sino yung talagang tuloy-tuloy, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan. Number 4, ang Panginoon lamang ang ating kalakasan, siya lamang ang ating asahan. Amen. Kasi sabi ko nga po, even the closest person in your life, even Jesus Christ, mismong si Peter na malapit sa kanya, anong ginawa sa kanya? Pinagkanulo siya, di ba? He denied Jesus Christ 3 times. So, ibig sabihin, huwag kang masyadong umasa sa tao. Umasa ka sa Panginoon. Ako bilang pastor, I may fail you, I may disappoint you, even I may hurt you. Pero, yun buhay eh. Di ba? Ganun talaga eh. So, ibig sabihin, ayawan na. No. Ibig sabihin, lipat na lang tayo. No, hindi. Kailangan natin yon upang ma-redirect yung ating lente, yung ating pananaw at focus sa Diyos lamang. Number 5, our destination determines our decisions. I-check mo yung mga decision mo sa buhay. May kinalaman ba sa destiny mo? Pupuntahan mo mamayang gabi, yung pinupuntahan ninyong magbabarkada, yung mga kwentuhan ninyo, yung mga site na pinupuntahan mo, yung mga desisyon na ginagawa mo sa buhay, may kinalaman ba sa destiny? Kasi kung alam mo yung destination mo sa Diyos, then all your decisions may kinalaman sa Diyos. Amen? Hindi lamang yon, yung passion and even your affection. Lastly, gusto ko pong bigyan ng pansin po ito. Valley of Baca, naging place of springs. The autumn rains, ang sabi, also cover it with, grabe no. Di ba place of dryness yan? Tama ba? Tapos ngayon may springs na. Ngayon sabi may pools pa, may deposito pa ng tubig. Akala ko ba, alam nyo, tiningnan ko po sa Hebrew, yung with pools, ayan, naka-underline, beraka. Beraka. O, tingnan natin meaning ng beraka. Ano yung beraka? Kaya nyo pa bang basahin? Yung beraka, yan po yung ginamit na term, na meron doon sa Valley of Baca. Ano ang meaning ng beraka? Blessing. Prosperity. Ang tunay na prosperity, hindi yung may lamang ka sa pera sa bulsa. Hindi yung punong-puno ang kaha ng kayamanan o malaki ang impok mo sa bangko. Ang tunay na prosperity, nararanasan mo ang Diyos. Amen. Ang tunay na prosperity, kasama mo ang Diyos.
And you know what? I don't know kung kita nyo pa rin. Sabi dyan sa origin, from Barak. From Barak. Ano yung Barak? Alam niyo meaning ng Barak? To kneel. Lumuhod. This is an act of worship. So kung pagsasama-samahin natin ito, tayo naglalakbay, dumadaan tayo doon sa lambak, sa libis, sa Valley of Baca, nasasaktan, nagdurugo, nagdadamdam, lumuluha, may paglago, may kalakasan, at dahil kasama natin ang Panginoon, ang tangi mo lang gagawin doon, magpakumbaba sa Panginoon, sumamba sa Kanya, and prosperity will come. Prosperity will come. Kaya nga, let the Valley of Baca turn into Beraka. And that Beraka is what? Coming from Barak. Nang ibig sabihin, worship. Amen. Tayong lahat tayo yumuko at tayo po'y manalangin. Father God, we are so thankful for your word this morning. Salamat po, Panginoon. Dahil kahit yung aming landas, yung aming paglalakbay, may mga sakuna, may mga kabiguan, mayroong dryness, may mga balita na hindi maganda, may pagkalugi, may pagkahiwalay, may mga kalungkutan, may mga sitwasyon na hindi namin maintindihan. Punong-puno kami ng katanungan. Lord, as your word says so, you can turn, O Lord, this Valley of Baca into a place of springs, Panginoon. Lord, yung bawat patak ng luha namin, bawat sakit ng aming kalooban, doon namin nakikita na appreciate that we are going from strength to strength. Not our own strength, but it's your strength, O Lord. And as we go through, O Lord, sa Valley of Baca, hallelujah, there's Beraka, prosperity, blessing. That's why, Lord, we will just kneel down before you. Hindi kami aapuhap ng sagot sa aming kapwa, hindi kami aapuhap ng lakas sa aming sarili, Panginoon. Hindi sa iyo lang. And since, Lord, we know our destination, hindi kami kamuat may, Panginoon. But whatever things may come, Panginoon, in our life, we know our steps are directed by you and is going to you, toward you, O Father God. Lord, I pray sa mga kapatiran, mga kapatid ko na may pagdaramdam. Lord, enlarge their territories, their vision. Enlarge their hearts, O God. Para maging sisidla ng prosperity that you have promised. Lord, let our responses, O God, in every situation, katulad po ng Valley of Baca, ay maging Barak, kneeling down, worshiping you, being humble before you, Father God. Kaya Lord, samahan niyo po kami patuloy na pangunahan.
as we offer our lives to you, O Father. This time, brothers and sisters, I want you to pray sa iyong kinauupuan. I don't know if you want to ask God's strength, wisdom, healing, direction. As you may pray, maybe you are in the valley of Baca. Pwede mo naman aminin yun sa Panginoon, Lord, I am in pain. I have lots of questions. Gusto ko na nga pong sumuko, Lord. Yeah, maybe that's your situation. But remember, the Lord is able to give you more strength so that you will be able to persevere and be victorious. Yes, let's all pray. Hallelujah. Oh, hallelujah, oh, Father God. Oh, Lord, Father God. Bestow upon us the strength that we need, oh Lord, to carry on, to be victorious, oh Father God, Lord, to turn this valley of Baca into a place of worship, humility, oh Father God, Lord, magnify you. Hallelujah, hallelujah, oh Father God, Jesus. Touch each one of us, oh Lord. Touch each one of us, oh Lord, Father. It is so, Lord, bless you. It is so, Lord, bless you. Oh, glory. Hallelujah, oh God. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Father God, we just come before you, Lord, right now. We admit that we're weak. Our hearts and our flesh, oh Lord, fail us. But you are the strength of our life. That's why we can carry on. Lord, we're excited to see how you transform us, oh Lord, and how you transform our situation from the valley of Baca into a baraka. Deposito ng tubig, deposito ng pagpapala, deposito ng kalakasan, deposito ng prosperity, deposito, Panginoon, ng mga kasagutan sa panalangin namin, Lord. Set our hearts, O Lord, sa iyo lamang, Panginoon. You are the strength of our life. You alone, O God, can sustain us. Hallelujah. Brothers and sisters, let's also prepare our hearts for our Lord's Supper. Let's continue in the atmosphere and attitude of worship. Right now, let's appreciate the Lord Jesus Christ. He Himself passed through painful experiences. He Himself go through, and we know what happened. The life that He laid, naging buhay din natin ngayon na victorious. Oh, we praise you, Lord. Father God, we come to you, Lord, as you prepare our hearts, oh Lord, to receive your body, to receive your blood, oh Father God. We appreciate na ikaw mismo, Panginoong Jesus, go through dito po sa Valley of Baca. In fact, Lord, you died for us, and now you have given as your life so victorious. Ama, salamat po sa iyo.
This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah, takpakan natin ang Panginoon.